Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa oktaba ng masayang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa ating pagninilay, nais kong balikan ang unang pagbasa hango sa mga gawa ng mga apostol. Ito ay ang magandang pangyayari kung papaanong si Pedro kasama si Juan ay dumaan doon sa pintuang maganda at doon ay naroroon ang isang lalaki na ipinanganak na lumpo. Magandang balikan at pagnilayan sapagkat kung babalik-balikan natin ang salita na binitiwan ni Pedro doon sa lumpo, para bang iba ang dating. Kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag-interpret ng kung ano ang sinasabi. Ito ba ay sinabi ng malumanay? Ito ba ay sinabi ng medyo malakas ang boses? Ito ba ay sinabi ng medyo pagalit? At minsan, mahilig din tayong mag-edit. Na para bang ang gusto lamang nating balik-balikan ay ang kung ano ang salitang gusto nating marinig. Pero kapag gusto nating siraan ang tao, hahanapin natin yung salita na medyo hindi maganda at iyon ang uulit-ulitin natin. Halimbawa, sinasabi dito ni Pedro doon sa lalaking lumpo, "Tumingin ka sa amin." At sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto." Kapag tatapusin natin doon, itong sinabing ito ni Pedro, para bang ang dating napakasama naman itong Pedro na ito. Hindi na nga nagbigay, pinatingin pa sa kanya yung lumpo. "Tumingin ka sa amin. Wala akong pilak o ginto." At kapag puputulin doon, ang kasunod na ginawa ni Pedro at ni Juan ay tumuloy na sa paglakad. Di ba minsan ganyan tayo? Hindi natin binubuo ang kwento. Para bang kung ano lamang ang gusto nating pulutin sa salita at sa kwento, yun lang. At kapag gusto nating mapasama ang tao, ang mas hahanapin natin sa kanyang sinabi ay yung kung anong masama na kanyang sinabi. At dahil doon, hindi magiging maganda ang dating ng taong iyon sa marami dahil sa kwento natin na pinutol, hindi binuo at pinili ang kung ano ang makakasama sa tao. Pero kay pagpapatuloy natin itong sinabi ni Pedro doon sa lumpo, sabi niya, "Tumingin ka sa amin. Wala akong pilak o ginto. Subalit, may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." At hinawakan siya ni Pedro sa kanang kamay at itinayo. At noon ding mga sandaling iyon, nakalakad ang lumpo. Kaya magandang aral, magandang pagnilayan. Kung nais natin na makilala ang tao, huwag natin siyang husgahan sa kanyang salita na pinipili lamang ng mga nagkukwento ang kung ano ang salita, maaaring para i-build up yung tao o para ibagsak yung tao. Huwag tayong makontento lamang sa mga salita na pinili o sa mga gawa na hindi pa halos iyon ang kabuuan. Sapagkat magkakasala lamang tayo kapag pinili lamang natin ang salita na gusto nating pakinggan at iyon ang ating ikukwento sa iba. Napakaganda itong kwentong ito, itong pangyayaring ito na ginawa ni Pedro at ni Juan.
Pero kailangan itong ikwento ng buo, kailangan itong ikwento ng halos nandoroon ang buong konteksto ng kwento. Kung nais natin na tulungan ang bawat isa, magbigay tayo ng kwento na buo at nakabase sa katotohanan. Huwag tayong magkukwento ng parabang pinili lamang natin ang kung ano ang maganda at parang hiwalay naman sa katotohanan. Ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, marami magaling magkwento, magandang magsalita, sabi nga ng matatanda, mabubulaklak na salita, pero minsan wala sa katotohanan. At ganyan tayo, di ba? Bakit hindi natin sabihin ang buong kwento at kung ano talaga ang totoong kwento? Ganito ang nais, ang gusto ng ating Panginoon. Ipahayag natin ang katotohanan. Pero kung hindi pa rin natin pipiliin na ipahayag ang katotohanan, sabi nga ng ating Panginoon, lalabas at lalabas ang totoo. Kaya nga kahit sinasabi ng mga Hudyo sa mga sundalo, sabihin nyo, ninakaw ang bangkay ni Jesus. At nagbigay sila ng suhol, ng pera, para ipagkalat ng mga sundalo, ninakaw ng mga alagad ang bangkay ni Jesus. Walang-wala sa katotohanan. Pero may pamamaraan ang Diyos para ipahayag ang katotohanan. Kaya mga kapatid, maging instrumento tayo ng Diyos sa pagpapahayag ng magandang balita, ng katotohanan, at huwag tayong maging instrumento ng dyablo sa pagpapahayag ng masamang balita at ng mga balita na walang katotohanan. Amen.